Ang 3 araw na hindi nito pagdalaw sa kanya ay parang pumapatay ng unti-unti sa kanya. Nahihirapan siya. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang sumapit ang linggo at dumating si Obet sa kanila. Sumama ito sa kanilang pagkanta sa misa at saka siya muling niyaya sa restaurant na 2 beses na nilang nakainan. Doon habang kumakain sila ay inungkat na naman ng lalaki ang tungkol sa kasal. Tumawag uli si Papa Sweetheart. Talagang pinababalik na niya ako sa States dahil sa negosyo. Kailangan ko nang malaman ang sagot mo. Pakakasal ka ba sa akin o? Nagbaba siya ng tingin. Ang totoo ay wala siyang nabuong pa siya sa loob ng 1 linggong palugit na ibigay nito sa kanya. Sweetheart, untag ni Obet. Tumingin siya sa lalaki. Obet, mahal kita, alam mo iyan. Ikaw lamang ang lalaking talagang minahal ko ng tunay. Kaya lang, hindi kumibo si Obet. Nanatili lang itong naghihintay sa kanyang sasabihin. Kaya lang ay hindi pa ako handang iwan ang mga gawain ko dito. Sweetheart, sinabi ko na sa'yo, malaking bahagi ng buhay ko ang pananahin ng damit ng berhen at ang pagkanta. Lahat siguro ay may iwan ko para sa'yo, pati ang aking ina at mga kapatid, pero ang mga gawain ko sa aming simbahan. Hindi nakakibo si Obet. Napansin niya ang pagdidilim ng mukha nito. Obet, unawain mo sana ako. Tinampot ni Obet ang kanyang beer sa lata. Tinunggayon at pinangalahati ang laman. Bahagyang matalim ang mga tanito nang ilapag ang lata. Ganito na lamang, Marinya. Bukas luluwas ako ng Maynila at aayusin ko ang mga dapat ayusin sa pagbabalik ko sa States na kasama ka. Sa Cavite na ako tutuloy, 2 linggo ako doon. Hindi halos siya humihinga habang nakikinig sa sinasabi ng lalaki. Sa 2 Sabado babalik ako dito at doon ako matutulog sa Samat Hotel. Kinabukasan linggo, hihintayin kita sa umaga sa hotel at sabay tayong aalis patungong airport. Gabi ang magiging flight natin. Obet, hihintayin kita sa umaga ng linggo. Kapag hindi ka dumating, ibig sabihin, ayaw mong sumama sa akin. At ito na ang magiging huli nating pagkikita. Nakagat niya ang mga labi, parang gusto niyang maiyak. Kapag sumama sa akin, doon na lang muna tayo magpapakasal sa States at kapag nabuksan na ang mga outlet namin sa Switzerland at Germany, babalik tayo dito para magpakasal sa simbahan. Hindi na naghintay ng sagot niya si Obet. Matapos kumain ay initin na rin siya nito. Habang danay pansin niyang malungkot ang mukha ng kasintahan. Alam niya ang dahilan niyon ay ang hindi pa niya pagsagot ng positibo sa gusto niyang mangyari. Nahihintay siyang hadkan si Obet bago ito sumakay sa kotse pa uwi. Pero hindi siya hinadkan ito. Pakaramdam niya nagdaramdam ito sa kanya dahil sa pangtagin niyang magpakasal at sumama dito. Gayon pa man sinabihan pa rin niya itong mag-iingat sa pagmamaneho at iniwan na siya ng lalaki. 1 lingkong singkad ang hindi dumalaw sa kanya si Obet. Hindi naman talaga siya umaasa dahil alam niyang nasa Cavite ito. Hanapan nga ng hanapan sa kanya ang mga kasamahan sa choir nang sumapit ang linggo na wala ang lalaki. Katakot-takot na kantsaw ang inabot niya sa mga kasamahan sa choir. Nakisakay na lamang naman siya sa mga kantsawan. Kung siseryosohin kasi niya ay baka siya ay mapaiyak. Wala naman kasing nakakaalam sa mga kasamahan niya sa choir ng tungkol sa hinihingi sa kanya ni Obet. Wala siyang pinagsasabihan kahit ang kanyang ditsi at pamangkin. Kahit panay ang tanungan sa kanya kung bakit hindi dumadalaw si Obet at kung bakit parang lagi siyang maiiyak, ay wala siyang pinagsasabihan ng kanyang nararamdaman. Nang matapos ang 1 linggo ay nagsimula na siyang kabahan. Ibig kasing sabihin na 1 linggo na lang at darating ng araw na kailangan niyang magpasya kung kasasama ba siya kay Obet o hindi. Isang umaga ay nagtungo siya sa kaibigan niyang si Brother Pablo. Kasamahan din niya ito sa simbahan at dati ring member ng choir. Hindi na nga lamang nakapagdadalo dahil nagkaroon ng alagain. Malapit niya itong kaibigan at dito'y na ilalabas niya ang kanyang mga problema, kahit pa personal na problema. Ito ang naisip niyang pagtapatan ng kanyang dinadala sa dibdib. Agad siyang dinala ni Padre Pablo sa teres sa tinahinan ng merienda. Nagpapasalamat siya na natutulog ang batang alaga nito kaya naharap agad siya nito. Wala itong kasama sa bahay kundi ang batang natutulog. Ang asawa nito'y nagtinda sa palengke. Sa pagitan ng mga hikbi ay nasabi niya sa lalaki ang kanyang problema. Mahal mo naman pala siya bakit ayaw mong sumama sa kanya? Tanong ni Brother Pablo matapos ang kanyang pagsasalaysay. Kasi nga'y ayaw kong iwan ang pananahin ng damit ng mahal na berhen. Yun lang pagkanta sa choir, maaari kong iwan yun Pero yung pananahi, bakit naman hindi mo maiwan yung pananahi? Naipangako ko na kasi sa mahal na birhen na hanggat malakas ako't malinaw ang mga mata ko, mananatili akong mananahin ng kanyang mga isusuot. Napailing si Brother Pablo. Natatakot ka bang baka magdamdam sa iyo at magalit ang mahal na birhen kung iiwan mo ang pananahin ng damit niya at mag-aasawa ka? Hindi siya nakasagot. Nagbaba siya ng tingin. Meron niya hindi ka dapat mangamba.
Mauunawaan ka ng mahal na ina. Para ano't naging ina natin siya kung hindi siya makakaunawa. Hindi makasarili ang mahal na birhen para hadlangan ang iyong kalagayahan. Hindi pa rin siya nakakibo. Saka hindi rin naman magugustuhan ng mahal na birhen na patuloy kang naglilingkod sa kanya, pero malungkot ka naman. Ang bawat ina'y naghahangad ng kaligayahan para sa kanyang mga anak. Ganon din ang mahal na birhen. Mahal ka niya at hangad din niya ang iyong kaligayahan. Alam ko naman iyon, Pablo. Kaya lang yung pananahi kasi ng damit ng birhen, parang iyon na ang buhay ko eh. Pag inalis mo sa akin yun, para na rin inilisan mo ko ng buhay. Nauunawaan ko ang gusto mong sabihin. Natatandaan ko nga noon na may nagsabi ng ganito tungkol kay Vilma Santos. Alisin mo kay Vilma ang pag-aartista at mamamatay siya. Dahil ang pag-arte ang buhay. Kaya lang ang tanong ko sa'yo, magiging maligaya ka pa ba kung mawawala sa'yo si Obet? Hindi siya agad nakasagot. Alam ko kung gaano mo kamahal ang lalaking iyon. Humigop siya ng kape at saka sumubo ng kalamay. Alam niya ang sagot doon. No, hindi na siya magiging maligaya kapag nawala sa buhay niya si Obet. Baka nga hindi niya makaya. Pero nananalig naman siyang tutulungan siya ng mahal na birhen para makalimot. Para bumalik sa normal ang kanyang buhay kapag iniwan na siya ni Obet. Matagal din silang nag-uusap ni Brother Pablo. Marami itong ipinayo sa kanya na nagustuhan niya. Gayunman, nang magpaalam siya dito, mayroon na siyang isang matibay na desisyon sa kanyang dibdib. Hindi siya sasama kay Obet. Nanaginip siya ng gabing iyon, namamangka daw sila ni Obet sa ilog. Niyaya siya nitong mamasyal para maiba naman daw ang kanilang pamasyal. May baon silang isang basket ng mga pagkain, chichirya at inumin. Maliit lang ang bangka na inarkila ni Obet, pangdalawahang tao lamang. Si Obet ang sumasagwan. Mabagal lang naman ang pagsagwa ni Obet, para ba silang namamasyal sa liwanag ng buwan. Maganda ang paligid dahil sa pangpang ay maraming mga halamang namumulaklak ng iba't ibang kulay. Masaya silang nagkukwentuhan ni Obet nang habang nagpapaikot-ikot sila sa lugar na iyon na walang katao-tao, kundi silang dalawa lang. Ano ba't maya-maya ay may isang malaking galamay ng pugita ang bigla na lamang kumalawit sa tagiliran ng kanilang bangka. Napasigaw sa taypot pero si Obet ay hindi naman nawala ng presence of mind. Agad nitong hinampas ng sagwa ng galamay ng pugita, agdatli naman itong naputol. Nakahinga siya ng maluwag at inakala na niyang nagligtas na sila. Pero bigla na lamang na may dalawang galamay ng pugita ang lumitaw sa tubig at agad na puluputan sa mga iyon si Obet sa leeg na at katawan. Nagpumigla si Obet ngunit dalawa pang galamay ng pugita ang lumitaw at pumulupot lalo kay Obet. Nagpumigla si Obet pero wala itong nagawa dahil apat na galayma may na ang nakapulupot dito. Nabitiwan na ito ang sagwa at ang tahulog yun sa tubig. Wala naman siya nagawa kundi dahil sa takot. Maya-maya ay nila na ng pugita si Obet at nahulog ito sa tubig. Nagpupumiglas pa rin si Obet at humihingi ng tulong sa kanya, ngunit wala naman siyang magawa, hanggang sa makita na lamang niya unti-unti nang lumulubog sa tubig ang lalaki. Napasigaw na siya ng sunod-sunod, at noon niya naramdaman ang malalakas na pagyugyug sa kanyang balikat na ikinagising niya. Ang kanyang ditsiminda ang kanyang nadilatan. Humihingal siya parang pagod na pagod. Ano ba ang napanaginipan mo at sigaw ka ng sinaw? Tinatawag mo ang pangalan ni Obet. Napabangon siya at naupo sa kama. Naupo na rin si Ditsiminda sa gilid ng kanyang kama. Napakasama ng panaginip ko. So Ebot raw kinuha ng pugita. Sus, akala ko naman ay kung ano na. Ditsi, paano kung hindi sisigaw ay kinuha nga ng pugita sa akin si Obet? Ibig sabihin mawawala na siya sa akin. Kabaligtaran nga ang panaginip eh. Hindi mawawala si Obet sa'yo. Sukat doon ay napabulalas na lang siya ng iyak. Nagtatakang napatingin sa kanyang kapatid. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sa halip na sumagot ay bigla na lamang siyang yumakap sa kapatid at nag-iiyak sa balikat nito. Inilayo siya ni Minda sa katawan nito. Bakit ka ba umiiyak? May problema ka ba? Lalo na siyang napaiyak. Tumahan ka nga at baka marinig ka pa ni Nainang at kung ano pa ang isipin. Alam mo namang may sakit iyon. Biglang humina ang kanyang pag-iyak. Hinawakan siya ni Minda sa braso. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang iniiyak mo. Sige na at baka may maitulong ako sa iyo. Tungkol ba kay Obet? Marahan siyang tumango. Ano ang tungkol kay Obet? Napilitan na siyang sabihin ang tungkol sa pagyaya sa kanya ni Obet na pakasal at isama sa state at ang parang pagtanggi niya dahil hindi niya maiwan ang pananahin ng damit ng berhen at pagkanta sa choir. Kilala sa napatingin sa kanya si Ditsiminda. Niyayaya ka na niyang pakasal, hindi ba napakaabaga para magpakasal kayo? Wala pa kayong isang buwang nagiging magkasintahan ah. Paalis na nga kasi siya Ditsi kaya gusto niyang bago siya magbalik sa state ay makasal na kami. Saka tama na siya na nasa edad na kami para lumagay sa tahimik. Hindi nakakibo si Ditsi Minda. Napahikbi na naman siya.
Nahihirapan talaga siya sa sitwasyon. Gusto niya si Obet. Gusto niya magpakasal dito pero hindi naman niya maiiwan ang kanyang mga gawain sa simbahan. Ano ba talaga ang nasa loob mo? Maya-maya ay tanong ni Dit si Minda. Gusto kong magpakasal sa kanya pero ayaw kong sumama sa kanya sa Amerika. Hindi naman maaari ang ganyan. Pakakasakal ka sa kanya pero hindi ka sasama. Bakit ka pa magpapakasal? Siyempre asawa mo na yun kaya hindi maaaring hindi ka sasama sa kanya. Tumitig siya sa mukha ng kapatid. Ikaw ba, Ditsi? Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Matagal bago nakasagot ang kanyang Ditsi. Ang totoo, malulungkot ako kung sasama ka sa kanya. Kaming lahat dito sa bahay malulungkot kung aalis ka. Pero alam ko namang magiging maligaya ka sa piling ni Owet at alam ko rin kung mawawala siya sa iyong buhay, malulungkot ka ng gusto. Kaya kung ako ang tatanungin mo, magpapakasal na sa kanya at sumama ka. Paano ang pangako ko sa mahal na birhen na habang malakas ako't kaya ko, ay ako ang mananahin ng kanyang mga damit. Mauunawaan ka ng mahal na birhen. Saka narito naman akong maiiwan para ipagpatuloy ang pananahi. Ayusin mo ang sarili mo. Alisin mo ang mga agam-agam sa puso mo. At pakasal ka sa lalaking iyon. Alam ko liligaya ka sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon sa kanyang ditse, ay nakatulog na siya ng maayos.